Sa palabas na ito, ating matutunghayan ang kwento ni David at Goliath, kung saan ang mga Israelita ay nasa gitna ng digmaan laban sa mga Filisteo. Marapatang saksihan ang unang bahagi ng kwento na ipapalabas sa malaking panoorin. Walang magagawa ang ating hukbo, lalo na sa malaking higante na yun. Subalit katulad nila, lalaban tayo gamit ang malakas nating hukbo. Wala bang may malakas na loob upang lumaban sa mandirigmang iyon? Kung walang lalaban sa higante, ako, lalaban ako. Ako ang pinili na Panginoon at dumating na ang takdang panahon. Kamahalan, mayroon po ditong pumapayag na kumalaban sa higanting Filisteo. Ha ha ha! Siya mismo ang higante ng kanyang mga tupa. Siya si David, ang maliit na batang pastol. Ha ha ha! Ikaw David, pero ikaw isang bata lamang at si Goliath ay isang veterano sa labanan. Tama, ako'y bata pa lamang, pero nalabanan ko na ang mga leon at oso habang nag-aalaga ng tupa ng aking ama. Higit sa lahat, kasama ko ang Panginoon. Ikaw ang bahala. Hindi ito maaari. Bakit siya pa hihintulutan ng hari? Oo nga. Tama na yan. Ako ang masusunod. Bukas ikaw ang makikipaglaban kay Goliath. David, samahan ka nawa ng ating Diyos. Namangha si Haring Saul sa tapang ni David at pumayag na payagan siyang lumaban kay Goliath. Pumunta si David sa puno at kumuha ng 5 maliit na bato. Inilagay ito sa kanyang bulsa at lumapit kay Goliath. Ngayong araw na ito, Goliath, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay at ipapakain ko sa mga ibon ng bangkay ng iyong mga kawal. Anong gagawin ng isang batang tulad nito laban sa akin? Ako isang mandirigma ng mga Filisteo. Ha ha ha. Ano ka ba? Batang pastol ka lang. Wala kang laban sa akin, bata. Hindi ako pumunta sa laban na ito ng walang pananampalataya. Dala ko ang aking pananampalataya sa Diyos ng Israel at sa kanyang tulong ay magtatagumpay ako laban sa iyo. Ang dala mo'y tabak at sibat, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel ng iyong hinahamak. Hindi mahina ang Diyos ko. Naloko tayo ng isang batang pastol. Paano tayo makakalaban kung ang kanilang Diyos ay nakatulong sa kanila? Dahil sa tagumpay ni David laban kay Goliath, napaniwala niya ang mga Israelita na kayang talunin ang mga kalaban kahit gaano man sila kalakas. Sana lahat tayo ay katulad niya. Wow! Talagang napakalakas ng pananampalataya ni David sa Diyos. Tama ka. Kailangan nating manalig sa Diyos at magkaisa upang mapanatili ang kalayaan ng ating bayan. Salamat sa Diyos at nagawa ko ang aking tungkulin bilang isang Israelita. Hindi ko nagawa ito na mag-isa sa tulong ng Diyos at ang mga kasamahan ko sa digmaan. Dahil kay David, nagtagumpay ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naging bayani si David at sumikat ang kanyang pangalan sa buong lupain ng Israel. Hanggang ngayon, ang kwento ni David at Goliath ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao upang manalig sa Diyos at lumaban sa mga hamon ng buhay. Hala buhay, patulog-tulog lang. Hala buhay, patulog-tulog lang.